Once again, maayong hapon kanatong tanan. Karon nga hapuna, gitawag kini nga oras di peligro. Nganong peligro man? Sa San Juan, Kapitulo 11, mga versikulo 11 o 13, miingon ang atong Ginoo. Muadto ako kang Lazaro, kay pukaon ko siya, gikan sa pagkatulog. Apan ang kamatuoran mao nga si Lazaro upat na kaadlaw nga namatay. Mao nang kanang natulog di ay way kalainan na kanang natulog walay kalainan sa taong namatay. Mao nang si bisan kinsa karon nga nagpatugtog o magpatugtog nagpractice kana og kamatay. Mao nang dili gyud ta matulog karon nga kahaponon, kaya ang kontra nato karon kahaponon mao kining ato nga katulugon. Ato ni siyang buntugon nga maminaw kita sa atong last session mahitungod sa duha ka importanteng pangutana. Nganong kinahanglan nga magkatoliko kita? Kini nga pangutana haom alang ni adtong mga dili katoliko. Sama nako kaniadto sa dihang dili pa ko membro sa simbahan ka Katoliko. Pero kay Katoliko naman ta dinhi, ang pangutanang sakto para nato nganong kinahanglan magpabilin kita sa simbahan nga Katoliko. Di lang kay magpabilin nga Katoliko, kundi magpabilin nga matinud-anon sa atong pagpangalagad isip mga Katoliko. Muadto ko sa bugat nga rason kung nganong kinahanglan ang usa ka tawo magkatoliko. Karon kung atong makita sa survey, more or less 50,000 man-made churches on the face of the earth. Kapina kung kulang sa 50,000 ka mga pundoks na tinuohanon nga nag-exist sa atong kalibutan karon. So makapangutana kita, nining kapin kung kulang 50,000 ka mga pundok sa kalibutan, kini ba ang tanan nga mga tinuohan puro ba ni tinuod? Kung ang tubag dili, nan asa man dinhi ang tinuod. O kung saon man pag ila ang tinuod nga relihiyon, kay adunay duha lamang ka klase nga relihiyon. Sa more or less 50,000 denominations, duha lang ka klase ang relihiyon. Ang una, ang relihiyon nga tinukod sa manluluwas. Ang ikaduha nga relihiyon, ang tinukod sa mga tao nga dili makaluwas. Mao na makadungog ta og mga gipanulti sa social media nga moingon sila nga way relihiyon makaluwas. Naapoy moingon nga naay relihiyon nga makaluwas. Pero alang nato unsa man? Naabay relihiyon nga makaluwas? Ang gitukod ni Kristo. Gitubag na dayon. Sakto. Naay relihiyon nga makaluwas kanang tinukod sa manluluwas. Kay kon kana nga relihiyon dili makaluwas unsa man din na makaimpas. Kumusta ning pangutana nga naabay relihiyon dili ba makaluwas ang relihiyon? Ang tubag pag kanang relihiyon na dili tinukod sa manluluwas, di gyud na makaluwas. Kay ang magtutukod dili man manluluwas. Pero kung ang nagtukod niya na manluluwas, makaluwas na nga relihiyon. Asa na mabasa? Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 hangtod sa 25. Si Kristo ang bana. Ang iglesia kung simbahan, mao ang iyang asawa. O siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Pag moingon tag simbahan, duha ang meaning ana. Unsa man ang unang meaning sa simbahan? Tubag ang buhing katawhan. Kita.
kita man ang buhing simbahan. Dayon sa simbahan sa Ginoo, na-divide ni sa tulo. Ang una, ang simbahan nga nagpadaugon. Kinsa man ni sila? Kanang Triumphant Church, kanang mga santos. Mauna sila ang membro sa nagmadaugon nga simbahan. Ang ikaduha, ang Suffering Church, kadtong tuwa sa purgatorio. Ang tuwa sa purgatorio, luwas na sila. Nganong tuwa na sila dito, kay ilang deserve ang ilang punishment. Sa mga sala nga nakumpisal na o napasaylo, apan anaa pa ang gitawag nga temporal punishment. So ang tanan nga naa sa purgatory, pagbalik ni Kristo, silang tanan dadon sa langit. Ang ikatulo, ang militant church, kita nga mga lay ministers. Ngani akaron nakig-struggle sa pagkigbugno nga dili mapukan sa sala o magpadaugon diha sa pagsunod sa Ginoo. So kita ang gitawag militant church. So ang simbahan referido na sa unsa? Sa katawhan sa Dios. Ang ikaduhang meaning sa simbahan kining structure nga niya kita karon dinhi. Niya kita karon dinhi sa simbahan sa Santa Monica. Kining atong building gitawag ni nga simbahan, ang tawag ini non-living church. Wa man ni kinabuhi. Kita ang gitawag nga the living church. So pag kun moingon ta nga si Kristo ang manluluwas sa simbahan, buti pasabot siya ang manluluwas sa iyang katawhan. Kay ang magtutukod mao gyud ang manluluwas sa iyang tinukod. So kung nagtukod kag relihiyon, ikaw ang manluluwas sa imong tinukod. Karon, kay ang nagtukod sa ubang relihiyon, mga tao raman nga dili manluluwas. Mao nang relihiyon nga dili makaluwas. Pero ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, kay manluluwas man ang magtutukod, ang iyang simbahan nga gitukod, iyang pagaluwason. Palakpakan natong Ginoo. So unsaon man pag-ila sa tinuod nga relihiyon? Ang una, kung kanang relihiyon na tinukod ni Kristo. Ang nakapatinuod sa atong simbahan, dili tungod kay naay mga santos, naay mga dautan. Ang nakapatinuod yun sa atong simbahan, kay gitukod sa atong Ginoo. No matter what unsang atong kinabuhi, dili na makaipa-imbalido sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay sa sinugdan ng simbahan, gisugdan ni Kristo, pila man ka buok membro? Ang pinakaunang membro sa simbahan nga gitukod ni Kristo, 12 ka buok, gitawag na 12 apostles. O kana bang 12 ka mga apostoles, puro ba na sila perpekto? Ang tubag dili. Naa diha si Judas Iscariote. Si Judas nga traidor, iyang gibudhian ang Ginoo. Naa po diha si Santiago o si Juan nga ambisyoso. Miingon ning duha ka managsuon nga apostoles ka Lord, kumuadto na ka Lord sa imong giharian, kami ang right ug left nimo. Motong hinungdan nga nag-away ang mga apostoles. Kay nag-ilog sila. Kinsa gyud ang dako nila, kinsa gyud ang duol sa Ginoo, kay gusto sila nga motupad gyud sa wala og sa tuo sa Ginoo kadto managsuon nga apostoles nga nang ambisyon. Naa po diha sa maong apostoles ang gitawag nga Tomas, nga sa Griego gitawag nga Didymos, nga sa in English twin kun kaluha. Ang ngalan ni Tomas sa Griego Didymos, meaning kaluha. Pero ang pangutana mao ni, biologically naa ba kaluha si Tomas? Naa ba siya kaluha gyud biologically? Ang tubag wa. Pero ang pangutana, nganong ang iyang ngalan sa Griego Didymos man kun kaluha? Nawa man siya kaluha. Di ba mangutana? Kung di mo mutana, di po na tubag. Mutana mo.
Gitawag siya kaluha, bisan pawa siya'y kaluha. Nganong gitawag siya nga kaluha, kay siya usa ka taong maduha-duhaon. Si bisan kinsa kanato karon dinhi nga ministers nga naay pagduha-duha sa Ginoo, mao kana ang kaluha ni Tomas. Naklaro? Wala siya'y kaluha, apan gitawag siya nga kaluha. Ang pangutana, kinsa man ang iyang kaluha? Tubag, si bisan kinsa nga mga minister nga nagduha-duha sa Ginoo, mao na ang i-consider nga kaluha ni Tomas. Ang pangutana, naa ba dinhi kaluha ni Tomas? Nagduha-duha ba mo sa Ginoo? Wala. Palakpakan nato. Kaway kaluha ni Tomas. Base na iyang kaluha, ang maliktor sunod nga seminar din eh. Ako yung pagkitao ng kaluha ni Tomas. Kaya wa pa kita sa iyang kaluha. So mauna, iba silang daan nato sa structure sa 12 ka apostoles. Makita na nato ang pagkadili perpekto kasimbahan. Maunang kita nga mga ministers, dili gyud ta mo demand og perfection sa atong isig kaingon. Kay even ang 12 apostles na ay mga depekto sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo naman nagpili ato. Di ba ang Ginoo pagpili niya sa 12 ka apostoles, usa ka gabi nagampo ang Ginoo? Gihalaran to niya og prayers. So bisan pa iya tong pinili personal, pero gipamatud-an nga bisan pang iyang mga pinili, aduna gyoy makita nga apan sa ilang kinabuhi. Apan bisan pa ni ana naningkamot ang mga apostoles nga sundugo nila o sundo nila ang Ginoo. Matod ni San Pedro sa Juan, aunang Pedro 1:6, be holy for I am holy. So kita naningkamot ta nga magpuyo sa kinabuhi nga balaan, magpuyo ta sa kinabuhi nga matarong. Palakpakan nato Ginoo. Sumalikon ko unsaon nato pag-ila ang tinuod nga relihiyon. Dili ilhon sa mga membro kung sila ba mga tarong. Ha? Kundili ilhon kung kini ba ang magtutukod na ini ang Ginoo. Dayon nanong magkatoliko man ta. Ang motubag ini ako, kay dili ako katoliko kaniadto. Nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehova. Sukad sa akong pagkabata, pagkanabutan ako panimuot, saksi na ni Jehova akong parents. Kung asa sila mo simba, dito ko muuban. Kung pakuyogon kong house to house nga preaching, mukuyog ko. Na may mga dagko ka pa nagkatigong, mga konbensyon, mga assembly, bisan asa aktivitas, saksi din matu ako dito. Kay part man ko sa pamilya na ang tinuuhan saksi ni Jehova. O wala ko'y planong magkatoliko. Sukat sa akong pagkabata, dili na part sa akong planning na magkatoliko ko. Ang ako, na mosunod ko sa akong mga parents. Kung unsa sila, ako po silang sundon. Nabitaw giingon sa katoliko nga, unsang imong namatan, maura po ng pagkamatian. So saksi man sila ni Jehova, di, uban-uban ko nila. Hangtod may abot ang panahon nga ang ako mga parents naka-enkwentro og mga CFD. Sama pa, mga Catholic Defenders pa. Ang gihimo sa ako mga parents, isulong. Dito man nagpuyo tong CFD sa balay sa presidente sa ministers. So gihimo sa mga parents, gisulong sa ako mga parents ang CFD. So nag-discuss sila. Ang ilang discussion nag-start og 2 o'clock sa kahaponon. Na human almost 12 midnight. So perte yung taasa nga panaghisgot may tungkol sa tinuuhan. Dayon ako, gipauban ko sa akong parents, ako may pakli og Biblia. So dito ni antong maong diskusyon, mo ta akong first time nga naka-sinati sa pagtuong Katoliko. Medyo ako mang na-sense na tagilid man akong parents. Tagilid sa diskusyon ba? Dayon, kita mga anak, ang atong simpati, atong simpatiya ba, always manggil sa atong parents. O man ang nature sa kita nga mga tao. So gibati na ko nga daw luoy gyud ang akong parents in terms sa mga argumento.
Pero saon man nga mao man akong parents. Mao man ning among relihiyon. Og nagbilin to og medyo gamay nga hatred sa akong kasing-kasing. Miingon ko nga ako og yung istadihan kung tun-an unsa ning among relihiyon. Og ako pong i-research, ako pong istadihan kung tun-an unsa ning Katoliko. Kay gusto nako nga balikan ang Katoliko. Meaning nga ako'y gamay mga gusto nako manimaos. Manimaos gyud ko sa Katoliko. Ang ako yung balik ang ginigyong masiiti. So ang akong gihimo, nag-continue ko sa akong among relihiyon. Nag-continue ko sa pagpadayon nga akong tun-an ko ng among relihiyon o akong estudyuhan ang simbahan nga Katoliko. Sa dihang nahimo na akong ministro, although ako'y plano ko nga mag-ministro sa saksi ni Jehovah, ang akong ambisyon mao ni, gusto gyud ko nga mahimong usa ka banggiitan nga abogado. Kay ganahan gyud ko kanang mga modipinsa ba? Nature sa akong pagkatao nga ganahan ko makiglantugi modipinsa unsang husto nga akong gituuhan. Pero ang akong mga parents lahi sila og ambisyon sa akong kinabuhi. Ingon sila mas maayo pa Paul mo serve na lang ka sa atong simbahan. So gidiscourage ko nila nga dili mo purso sa akong ambisyon sa akong kinabuhi. So although medyo masakit sa akong part, pero kita man kong mga bata o sa himutan o magutang-utang kabubuton, gratitude sa atong parents na. Na-realize na ko nga kung akong pugson, ang akong kaugalingon sa usa ka butang nga dili gusto sa akong parent. Hinumduman nato nga ang pagrespeto sa mga ginikanan matod sa Efeso kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 2 mo ginitugon sa Ginoo. Mga anak, tahuran ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay si bisan kinsa nga nagtahod sa ilang mga ginikanan, hatagan ko og taas na kinabuhi o magmauswagon sa inyong pagpuyo na ining kalibutan. Mao kini ang sugo sa Dios nga gibutangan niya panaan. Kung moadto sa 10 commandments, isa lang kabalaod sa Dios nga gibutangan niya promise. Unsa na promise? Kung mo respeto ka sa imong parents, no matter what, wa mag-ingon ang Ginoo nga tahura lang ang inyong mabuutan nga amahan, tahura lang ang inyong buutan nga inahan, walay kondisyon. Bad man sila nga parents, nakasinati man ta o mapagdaog-daog nila, usahay dili ta ganahan mo respeto sa atong parents, pero ang Ginoo man nag-ingon tahura sila. Kaya kung inyo silang tahuron, panalanginan ko kamo og taas sa kinabuhi. O kung unsa inyong buhaton sa kalibutan, mag-prosper yun. So mo na ako na-realize nga pasalamat sa akong parents, sundon ako sila. Pwede na ako uwian ang akong tinguha sa kinabuhi. Ug tuod man, in short, nahimo gyud kong full-time ordained minister, pastor, or pare, equivalent na ako sa Katoliko. 15 ko katuig na nag-serve sa among simbahan. Enjoy ko kayo, malipayon ko, dayon. Within my heart, katong akong 15 years nga pagserbisyo, ako gyud gihalad sa Ginoo. Ginoo gyud akong gihalaran atong 15 katuig nako nga pag-serve dito sa lain nga tinuhan. So kay naaman ko'y hatred sa simbahan nga Katoliko. Mao nang I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church. So wa gyud na mawa sa ako nang mag-research ko, nag-underwent kong studies or training to destroy the Catholic Church. Mao bitaw usahay akong ma-reflect ang akong pangalan. Unsa to ang tibok pangalan? Karumdum pa mo? Paul. Kanang Paul gikuha na sa akong parents sa mismo nga pangalan ni Saint Paul. Kay sila man kami magumay-suon, biblical ang among pangalan. Ako Paul, gikan kang Saint Paul, na ako'y igsuon nga Michael, gikan man na kang Saint Michael nga anghel. Na ako igsuon nga Samuel, mo man ang propeta sa Old Testament. Na ako'y Roth, nga igsuon. So biblical ang akong pangalan Paul.
gikan ni kang St. Paul. Dayon ma-reflect na ako akong kinabuhi nga ang ako pong kinabuhi dunay similarity sa kinabuhi ni San Pablo. Dayon ang akong middle name, apelido sa akong inahan, ang akong nanay sa dalaga pa si Maria Nieves San Pablo. Naminyo kang Teodoro Alima nga taga-Badbaran. Mao na nga ang akong tibok nga ngalan Paul San Pablo Alima. Pero saksi pa ko ni Jehovah, di ko ganahan mo da sa akong middle name nga San Pablo. Ang ako yung dadon, kanang Paul Alima ra gyud. Labyan ko ng San Pablo. Kay nahibalon na mo sa amo sa mga protestante, hate na mo ang mga santo sa Katoliko. Kay nagtuo mi nga ang mga santo sa Katoliko, mo ang Diyos-Diyos sa mga Katoliko. So never kong nagdala sa akong 15 years sa akong middle name nga San Pablo. Kay dili mi ganahan mo recognize og mga santos sa giila as simbahan nga Katoliko. Ang amo ra gyud ganahan nga santos, sila ra gyud ni Vilma Santos, Jimmy Santos ug Judian Santos, mga artista ba. Dayon ato ni hisgutan gamay ni kinabuhi ni San Pablo. Sa wala pa siya mahimong apostol, o sa mayangan na tinuod gyud biologically. Very good. Saulo kon Saul. Ang iyang yung biological name pagkatao, ang iyang mga parents, inganlan siya og Saul. Nganong Saul man ang napili nga pangalan ni San Pablo ni atong nahimugso siya. Nganong Saul man ang gipili nga pangalan. Kinsa man ang Saul nga pangalan sa history sa Israel? Very good. Kana si King Saul, Haring Saul, mao na ang pinakaunang hari sa kasaysayan sa Israel. Dayon si San Pablo, atong Saul pa siya, gipangalan siya sa ilang hari. Kay kana manggungalan nga Saul kung Saul, ang meaning manggod ana, the word Saul means the great one. Unsang meaning sa ngalan nga Saul? The great one, ang bantugan. Kay ngaan man sa hari. Dayon gipangan ni ning ordinaryo nga tao angan sa ilang hari ka bantugan. So sa may meaning ana. Ang buti pa sa ana ang mga parents ni Saul nagdamgo nangambisyon pa nga kining bataa ihingan ta ni sa atong hari. Aron nga parehan ni sa atong hari mahimo usab ni nga bantugan. Di ba mo na kinaiya sa maginikanan? Kinsa tong mga sikat? Ipanghingaan po ng ilang mga anak sa mga sikat. Nakadumdum mo, niadtong nagdungan ang duha ka Michael sa pagkasikat sa kalibutan. Kinsa man ang duha ka Michael? Si Michael Jackson, sikat sa natag sa musika. Si Michael Jordan, sikat sa natag sa sports. Kanang ilang pagsikat niadtong panahon na, tan-awan ninyo sa kining munisipyo sa Kitsaraw. Kana mga period of time ba nga nisikat ng duha ka Michael? Di ba daghan nga mga gipanganak gihinganlag Michael? Kinsa tong sikat nga artista, ipahingaan ko din mong anak sa artista. Mao nang nahitabo kang Saul. Sawa pa siya mahimong San Pablo. Gihingaan siya sa ilang sikat ug bantugan nga hari. Mao nang si Saul midako na gusto pod mahimo nga bantugan tungod na sa iyang ngalan. Ipuy aniya ang kahulugan sa iyang pangalan. Mao na nga gusto niya mahimong bantugan. Dayon sa iyang panahon diha man ni-exist na si Kristo na himong tao ang atong manunubos. Dayon si Kristo na may daghan nga mga sumusunod. Aron nga siya mahimong bantugan, mahimo siyang hero sa mata sa katilingban sa mga Hudiyo sa Israel. Iyang panggukdon o pamatyon ang mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Kristo. Kaya kung iyan ning mapana sa kasaysayan, mabura ba sa history? Ang mga Kristiyanos
unsaon man siya sa mga Hudiyo, i-elevate siya nga hero. Mahimo siya nga bantugan. Mao nang nakaabot siya dito sa road to Damascus. Pag-adto niya dito sa Damascus, iyang naengkwentro ang Ginoo. Miingon ang Ginoo, boses gikan sa langit, niingon ang Ginoo, Shaul, Shaul, ma'at radifine. Sa in English pa, Saul, Saul, why you are persecuting me? Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? In reality, si Kristo o si Saul, wag yun na magkita. Pero ngano man nga si ang Ginoo miingon man kang Saulo, nagilutos mo ako. Nawa man yun physically, gilutos ni Saulo si Kristo mismo. Di ba mga tanan? Ano matulad ko, no? Nga, giangkon man sa Ginoo ang buhat ni Saul sa pag-persecute sa iyang sumusunod. Ngano ang Ginoo man ang direktamente nga naapektado nga siya gilutos si Saul. Ang tubang anak mo ni Colossians 1:18. Christ is the head. Unsa si Kristo? Si Kristo ang ulo. Christ is the head of His body, the church. Si Kristo ang ulo. Ang simbahan, kinsang simbahan? Ang buhing katawhan kita. Kita ang giingon nga lawas ni Kristo. Ang gihilabtan ni Saul, dili si Kristo. Ang lawas ni Kristo. Pero nganong si Kristo man ang apektado? Kay connected man ang head of sa body. Kanang imong lawas ato ng kusion. Sumbago na imong lawas, bro, bakit sa may mapektahan sa kasakit? Di man mo connect sa imong ulo. Mao na nga si bisan kinsang mga tao nga manghilabot sa simbahan sa Ginoo nga iyang tinukod tablarat ang hilabot mismo sa Ginoo nga mo'y nagtukod niini. Mao nang akong na-realize nga sa akong 15 years na pagpanghilabot sa Katoliko, dayon kining Katoliko mao ni ang gitukod ni Kristo, mao ni ang body of Christ. Sa ato pa ang ako na pagpanghilabot sa Katoliko tabra la di ay nga ang Ginoo nang akong giatake. Sumao to kay San Pablo pagka-realize na gyud niya nga sa iya din gibuhat nga pagpanghilabot sa sumusunod sa Ginoo, ang Ginoo na di ay ang iyang kalaban. Unsa nahitabo niya pagkadungog niya nga Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Niingon sa kinsa ka man Ginoo. Nangita sa ahat og tingog, wa man siya nakita. Nakita niya ang perti gyud kaswaw nga kahayag, dili gyud makaya tan-awon sa mata. Unsa nahitabo ni Saulo? Nabuta siya. Pagkabuta niya, nahulog siya sa kabayo, nahimo na siyang inutil. Nakaingon siya sa dihang buta na siya, dili ako ang tinuod na Saul. Dili ako ang tinuod nga bantugan. Ang tinuod nga bantugan mao si Kristo. Kay si Kristo mao ang tinuod nga Saul, ang King of Kings. Palakpakan nato kini. Sa dihang na-encounter niya ang tinuod nga Saul, na dili na siya ang tinuod nga Saul. Si Kristo ang tinuod nga Saul, ang hari sa mga hari, ug miingon siya, sukad karon. Usbunan nako ang akong kinabuhi. O dili lang kay mag-usab ko sa akong kinabuhi, pati ang akong pangalan mausab. Nindot kayo, no? Nasa kabag-uhan sa kinabuhi ni Saulo, pati ang iyang pangalan na usab. Mao nang karon ka mo kung mo-decide mo sa pag-usab, muli mo dito sakit saraw, ayaw mo pag-usab o pangalan. Hindi na mumailan si masawa. Moingon na kaniya, ano sa kaniya mo bro? Moingon ka, anak may masawa dali. Ikaw bro. Ha? Regine. Oh, Regine yung mangalan karon ha? Are Regel? Regel? Oh, Regel. So si Brad Regel, mo decide karon nga mag-usab na siyang kinabuhi. Sample ako dito, sample ha. Pag uli ni mo dito sa Kitsaraw, muadto na kasi mong asawa.
Manuktok na ka. Isa man na, ni ana si Koan, Pakito. Ni mo mo asawa, Pakito na. Kung nagtiyog sa akong banas yan. Si Rizal, pag-abre ni sa pitahan, ikaw man, ingon ni mong asawa, ngano nahimo naman ka Pakito? Kay sundugon nako si Saul. Nagbago siya, mag-usab na pod ko sa pangalan. Ayaw lang na yan kung mo asundugan ka literally. Okay, di na mamailhan sa inyong lugar. Sa kaso ni San Pablo, Saul man tong iyang tinod ng ngalan, no? Saul. S-E-U-L. Pagkausap niya, nahimo na ng Paul. P-E-U-L. Ang pagutan na sa may nalahi. Ang capital letter nga S sa Saul, ang capital letter sa P nga Paul. Ang pagutan na, kung ang meaning sa Saul is the great, unsa may meaning kung sa Paul? Sa meaning sa Paul? Ang Petrus mo itong bato, Peter. Ang meaning sa Paul, the little one. The little one. In contrast na sa iyang kanhing pangalan. Ang iyang pangalan, the great one, o diba? The great one. Sa dihang, ni-humble down siya, sa dihang mi-admit siya, nga dili ako ang the great one, dili ako ang tinuod na Saul. Ang tinuod na Saul, si Kristo. Kay si Kristo mao ang hari sa mga hari. Susukat karon, kay dili man ko ang the great one, dili man ko ang tinuod na Saul, mahimo na ko karon nga Paul. Kung sa itong meaning sa Paul, the little one. Gusto na ko nga mahimo kong gamay. Para unsa? Para si Kristo mahimo nga dako og bantugan sa akong kinabuhi. Palakpakan na to. Mao na ang kabaguhan sa kinabuhi ni San Pablo. Karon, kay si San Pablo man ang akong pangalan, like St. Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve to the Lord in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. Palakpakan. So nganong nahimo man kong Katoliko? Sumot ko ang ato napindi nga tubag. Ug nganong kinahanglan nga magkatoliko gyud ang tao. So sa akong part, nganong nahimo kong Katoliko? Sa sinugdan, kaaway ko ang simbahan nga Katoliko. Nag-research ko unsaon pag-destroy sa simbahan nga Katoliko. So, pag mag-research ka sa imong kaatbang, na itawag nga know your enemy. Aron ng imong kaaway, imong mapilde, imo siyang ila-ilahon. For example, boxing. Mag-boxing panalitan si Pacquiao o si isa may Marquez. Magkaupat sa nag-away, no? Once kasi Pacquiao mo engage o boxing sa usa ka kontra, ang himoon sa team Pacquiao ilang istadihan ang ilang kontra. Mao man ang nature yun. Kung gusto mapildehon ang imong kaatbang, tun imong kaatbang. Sumo na among gihimo. Unsaon namo pag-destroy ang Katoliko kung dili namo istadihan ang Katoliko. Mao nang nag-undergo studies how to destroy the Catholic Church. Sa starting sa akong journey sa pag-destroy sa simbahang Katoliko, wa ko plano mag-Katoliko lagi. Ang akong plano gyud to destroy the Catholic Church. Nag-study ko og mga dokumento sa Katoliko, Catechism of the Catholic Church, Fundamental of the Catholic Dogmas, mga dokumento sa Katoliko, unsang teaching sa Katoliko, kay mangita kog loopholes. Pangitaan ako sayop ang Katoliko, aron nga gamito ni nako, aron dauto ng Katoliko. Sa akong pag-research sa Katoliko, nga nangita kog sayop, kadugaya nakaingon ko nga, wa ko mangita ka matuuran. Ang akong gipangita, ang sayop ra sa Katoliko. Dilabyan nako tong uban nga mga porsyon, ang giselected ra ko dito sa mga sayop sa Katoliko. So mura man ko unsa. Mura ko og bat, mura ko paniki. Kabog sa ato, no? So may nanan sa uban. Kwaknet. Ang kinaiya sa kwaknet mao ni. Kanang kwaknet
Pag adlaw, mutago. Pag gabi, bugawas. Ano man na siya? Kay ang kabog or kwaknet, butas sila sa kahayag. Meaning, pag hayag, di sila makita. Pero ikmat sila sa ngit-ngit. Sa ato pang akong kinabuhi as anti-Catholic, buta ko sa kamatuoran. Apan igmat ko sa sayo. Meaning, wala yun ko mangitag tinuod, nangita yun ko unsa lang ang akong magamit sa pag-atake sa simbahan na Katoliko. Pero unsa mang pagkaunsaa nga nausab man akong kinabuhi. Nasa ko haon na. Di ba lang, tuon man ko sa Katoliko o sa among relihiyon pionero. Duha may akong istadihan, no? Nagpalawom ko sa among relihiyon, nag-research po ko how to destroy the Catholic Church. Na ako'y nabasahan sa among relihiyon. Kini nga libro, di ko na siya, kalimutan nga libro ba? Kakaraan nga libro sa saksi. Ang title ini nga libro, Ang Kamatuoran nga Mutultol sa Kinabuhi nga Walay Katapusan. Nindot, no? Ang kamatuoran ko, no? Nga mutultol sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may giingon din sa pahina 114. Dinhi nanukad ang akong journey. Ingon dinhi sa among basahon, kung gusto nimo nga maluwas, kung gusto daw ang tao maluwas, kinahanglan nga iyang pangitaon o ilhon ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Unsa daw? Kung gusto daw ang tao nga maluwas, kinahanglan daw niyang pangitaon o ilhon ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Dayon dili man madinay nga naa gitukod ang atong Ginoo. Asa man na mabasa? Mateo kapitulo 16:18 miingon ang Ginoo kang San Pedro, to es Petros et superhang Petram. Edificabo ecclesia miam et porte infere non prevalebont adversus iam. Sa English, you are Peter and upon this rock I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Klaro ang word ni Jesus. Pwede ko klaro ha? Ako will build, magtukod. I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Pila gitukod ni Kristo? Usara yun. Mo na itong puntayan ha? Nga, mismo sa mga bakba sa Ginoo, wala siya mag-ingon nga magtukod siya og daghan nga mga relihiyon, daghan nga mga pundok. I will build my church. Kanang may iyang gipanag-iya. Usa lang ang iyang gi-recognize, usa lang ang iyang gipanag-iya, usa lang ang iyang gitukod nga tinuuhan, dili daghan. Pero sa ako nang giingon, kapin kon kulang 50,000 na ka mga tinuuhan sa kalibutan. Apan ang kamatuoran mao nga taliwala ni ining kapin kon kulang 50,000 ang tinuod ini usara ang gitukod ni Kristo ug mao kana ang angay nato karong diskubrihon asa dinhi sa kapin kon kulang 50,000 ang nag-inusara nga pundok nga gitukod ni Kristo nga mao ang angay pasakupan sa tao. Ako nang gi-resolve sa akong kinabuhi. Gi-resolve nako nang issue. Asa man dinhi. Natural kay saksi man ko ni Jehovah. Natural akong first claim kami na. Eh naaman ko sa mong tinuhan. Ino na ko maunang dili kami. Na kami man ang nagtuo ka kami ang tinuod. So ako nang gi-resolve. Kining akong tinuuhan na dinhi ko nahimugso. Kining tinuuhan na dinhi ko nag-serve as minister, as pastor. Mao ba ni kaha ang gitukod ni Kristo? Kaya kung mao ni, salamat sa Ginoo nga nahimugso ko sa gitukod ni Kristo. Ug dinhi ko magpabilin. Kung mao ni. So saan man na pagtubag?
Matubag na nga pangutanang mauna ba ni kung istudyuhan nimo ang history, origin sa saksi ni Jehovah. Karon kay naa may mga library saksi. Kompleto may mga libro sa saksi ni Jehovah. Sa history sa among relihiyon. Gidiscover nako gyud ang history sa saksi ni Jehovah. In fairness ko kasaksi. Nga igor ako mo talikod niya nga di gyud ko mo-discover on sa siya. Ako gyud giparority ako nga tinuohan. Ining saksi ni Jehovah nga maunang tinuohan nga dinhi ko na himugso. Tinukod pa ni Kristo. Sad to say, I found out dili tinukod ni Kristo. Tinukod lang sa usa ka Amerikano nga negosyante. Ang iyang pangalan si Charles D.C. Russell. Gitukod ni Russell kining maong pundok ni atong 1872. Asa gitukod? Gitukod ka na sa Pennsylvania, United States of America. Kano sa? 1872. Buot ipasabot na una pa ang Tanduay Ram. Onya, kay naa may Tanduay dito. Ang pangutana mo ni, kanus aman nagsugod ang Tanduay? Kanus sige mo inom og Tanduay o kay bao. Kanus 1854. Ang saksi ni Jehovah sa tukod 1872. Asa may una? Saksi o Tanduay? Unang Tanduay og 18 years. Meaning, daghan ang mga lay ministers ka nga hubog, wa pay nitungha nga saksi ni Jehovah. So nga nung mukliman ta, unsa man ang atong kapasite nga muklim nga kita ang itukod ni Kristo. Na 1872 raman ang saksi ni Jehovah mitoy hakaw sa kalibutan. Dayon sa akong research, 1871 down. I-trace back nimo dito sa 1st century sa pag-ingon ni Kristo kanimo Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Wala mahistorya ng Jehovah's Witnesses. So meaning, ilusyon lang. Wala yun makapundar sa kamatuoran. Nga ang akong tinuuhan nga namatan, ang tinuuhan nga diha ko nag-serve, maong gitukod ni Kristo. Ang akong tinuuhan kanhi, tinukod lang di ay og tao. Tinukod ay sa tao nga dili makaluwas. Ang ikaduhang gi-resolve nako mao ni kay klaro man og tataw nga ang saksi ni Jehovah dili tinukod ni Kristo. Tinukod ra mga Amerikano ang pangutana asa naman ang gitukod ni Kristo. Diha nagsugod ko og desire. Diha nako nangita sa pagkahibaw nako ang ako di ang tinuohan na namatan dili tinukod ni Kristo, nagtuo ko nga si Kristo nagtukod. Pero ang pangutana asa naman ang iyang tinukod. Kay ang Katoliko hitman ako. Wala ko magtuon diretso sa Katoliko. Ako sangge istadehan ang mga relihiyon sa kalibutan. Kinsa ilang magtutukod, asa ni sila gitukod, kano sa ni sila gipangtukod. Mugawas man gyud na silang tanan do na gyud tawo magtutukod. Dahil kining Katoliko, kinsa may nagtukod ni ini? Dili ka makita history, mga standard encyclopedia nga nag-ingon nga naay tao nga nagtukod niini. Ang tanan nga mga author sa history isa ra gyud ang ilang itudlo. Ha? Tigno ta? Ang tanan nagmasteral o kasaysayan isa lang ang ilang gitudlo nga magtutukod sa simbahang Katoliko, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan atong Ginoo. Unsaon man nimo ron? Unsaon man nimo pagsupak sa nagbuntaog nga kamaturan? Nga dili man pwede nga
ang singgit sa kasaysayan imo nang takpan nga di na tinuod. Unsa may giingon ni Isaias na propeta? Isaias kapitulo 41 versikulo 4. Kinsa ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Mingon ang Ginoo, ako ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kinsa nagbuot sa kasaysayan, sa dagan sa kasaysayan? Ang Ginoo. Kung ang Ginoo ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan, o ang kasaysayan nagtugan ng simbahan na Katoliko o ang gitukod ni Kristo nan kinsa man kita nga mangahas sa pagsupa sa dagan sa kasaysayan nga ang Ginoo'y nagbuot. Wa tay gahom nga supakon ang kasaysayan nga nagtugan kanato nga sa tanan nga mga tinuuhan sa kalibutan isa lang katinuuhan ang gitukod ni Kristo, walay lain kining simbahan karon nga niya kita nahisakop. Palakpakan ng Ginoo. Sumiabot ang punto sa akong kinabuhi nga mo decide ako. Nga biyaan ako ang tinuuhan nga akong namatan bisan pamasakit. Og mo decide sa bag-ong journey sa akong kinabuhi isip Katoliko. Pero naglistan ko sa pagdesisyon ni Ana gidangtan og almost 6 years. Anong naglisod man ko luyo pa sa kamatuoran na akong nahibaluan. Kaya ang ako mga parents nagbilin og sulat. Siguro kung naay pinakalisod mahimong Katoliko ako na. Unang-una, wa ko'y desire ka magkatoliko. Ikaduha, naninguha ko sa paguba sa simbahang Katoliko. Ikatulo, maayo naman akong kinabuhi sa akong pagpanerbeso dito sa laing tinuuhan. Ikaupat, gibinlan ko sa akong parents og sulat. Ug kana nga sulat ako nang giampingan. Ako na siyang gimahal. Ako nang gi-compile sa mahinungdanon nga dokumento sa akong kinabuhi. Unsa man ang atong dokumentong importante, birth certificate, baptismal, marriage certificate, ang suwat sa akong parents, gibutang nako sa compilation sa importante nga dokumento sa akong kinabuhi. Naay panahon nga mingawon ko sa akong parents ug normal na kapag bati sa usa ka anak. Wala ko'y kadangpan panahon sa akong kamingaw. Gawas sa pagkuha dito sa akong gipile ng mga dokumento. Kumingaon ko sa akong parents, magbasa-basa ko sa sulat nila. 4 pages na sulat. O makaabot na ko dito sa mga words sa akong parents na touchable sa akong heart. Kanang tudling pulong nga miingon ako mga parents nga full bisan unsay mahitabo sa dagan sa kalibutan ayaw gyud og biya sa atong tinuuhan nga saksi ni Jehova kay magkita katapuhon sa paraiso. Ambot nganong dili kapugnan nga modagayday gyud pagtulo ang luha sa akong mga mata. Mo na ang isa nga pinaka-last nga gi-consider nako panahon sa akong pagbiya sa kanila akong tinuuhan o pag-start sa bag-o nga journey sa akong kinabuhi ang tugon gyud sa akong parents. Dili ko gusto mo disobey. Kaya gitugon man ko magpabilin. So kung biyaan ako ang akong tinuuhan, nakakommit ko og disobedient. Disobedient sa akong parents, labi na nagtuo ko nga ang pagrespeto sa parents na ay blessing nga mahitabo. O mo-disobey ko. Meaning, nahimo kong disrespect sa akong parents. So taas na siya nga pagpamalandong. Nahibalon ako nga Katoliko tinukod ni Kristo. Nahibalon ako ang tinuhan, tinukod lang tao. Pero naa may porsyon nga i-consider na ako. So mo nang giabdan og almost 6 years na ako kapag pamalandong. Nag-continue gihapon ko dito sa among tinuuhan pero medyo dili na ingon nga malipayon ako kasing-kasing.
survival na lang to. But deep inside my heart, nag-struggle na ko. Biyaan ako, meaning mudiskubi ko. O magpabilin ko na naghari ang tinguha sa akong kasing-kasing ang kagustuhan nga mahimong part sa simbahan itukod ni Kristo. Nakabalo mo makiksuunan kung ang imong heart honest, pangitaan ka sa Ginoo pamaagi. Sa akong pag-struggle, sa akong pag-decide sa kinabuhi, wa ko maka-decide unless na ay girebel sa Ginoo nga importanteng verses sa Biblia na mauni ang nakatabang nako sa pag-decide bisan pa masakit, bisan pa ingno nato nga bugat ang pagdesisyon ni Ana. Ang duha ka bersikulo mabasa nato sa San Mateo kapitulo 10 mga bersikulo 37-38. Niingon ang Ginoo, those who love their mother and father more than me are not worthy to be my disciples. Unsa daw? Si bisan kinsa daw nga adunay labaw nga paghigugma sa iyang amahan o inahan kay kanako si Kristo. Kung ang imong gugma ba sa imong mga parents, labaw ang imong paghigugma, may mong sekondary na ang Ginoo, mahimong kompetensya na ang parents imo sa Ginoo, nalabaw ang imong parents sa imong pahigugma kay sa Ginoo, matod sa Ginoo, kung labaw ang inyong paghigugma sa inyong amahan o ginahan kay kanako, dili mo takos nga mahimo nakong sumusunod. Sa ato padiha sa isyu sa pagsunod sa Ginoo, ayaw ikompetensya ang bisan kinsang tao nga imong gihalaran sa imong paghigugma. Dili pwede ang imong asawa nga imong gihigugma i-compete nimo sa Ginoo. Walay angay ikompetensya ang Ginoo. Ang ikaduha nga verse nga nakatabang nako, Acts chapter 5 verse 29. We must obey God first rather than men. Unsa daw? Unahon nato pagsunod ang Dios kay sa mga tao. But it does not follow nga wa ko'y respeto sa akong parents. Kay hangtod karon, gibutangan nako sila og importanteng luna sa espasyo sa akong kasing-kasing. Nabisan asa ko mo padong, di nako sila pwedeng kalimtan, nagpabilin sila sa akong kasing-kasing ug nag-ampo ko sa Ginoo para nila. Ug gireveal na sa Ginoo kanako during sa giingon ni Father na 2014 pag-adto nako sa Cebu. Kay pagkabunyagan ako sa Katoliko, nagbitbit o mangyapo kitrid. Wa manggitutalin na panas ang akong pagduha-duha nga. Nakadiskubi ko sa umpire. Pag-ato na ako sa Cebu, sa pag-atin akong charismatic renewal experience, dito na ako nakita ang akong mga parents. Naka-receive ko o gift o vision during sa healing of hers si Tatay Dudong Limchua. Kaya na ako'y hers. Ang hers na ko, nakadiskubi ko. Nasamaran akong kasing-kasing sa akong pag-isay. Pero giklaro sa Ginoo sa ako. Sa akong pagkakatoliko, deep inside my heart, dako ang akong pagtuo, ang akong mga parents, wag yun na interno. Yung ko nga, imposible nga nga-impierno akong parents. Kaya sa kanahimo kong Katoliko, patay naman akong parents. Nakaingon ko nga, imposible nga sila ma-impierno, buutan na sila. O, dili po 100% nga nakaingon kong nahalangin sila. Basta na ay paglaom sa akong kasing-kasing nga ang Ginoo na ay kabutangan nila. E dili yun ang impierno. Kabalomon sa ang rebel sa Ginoo, asa akong mga parents, tuwa sila sa purgatory. Sa teaching sa Katoliko, ang tanang naa sa purgatory, di yun na may perno. Diba? Pagbalik sa Ginoo, ang tanang naa sa purgatoryo, dadon ratanan sila sa langit. Kung mao ka na, nag-reveal sa Ginoo ka na ko, ang ako mga parents, tuwa sa purgatory, isa lang ang mensahe sa Ginoo. Sigurado na sila mahalangin. Kaya ako, pagka 1 year na ako sa Katoliko, di man ko magpamisa.
Kay girespeto man ako mga parents. So Katoliko ko. Di lang ko magpamisa sa akong parents eh. Katoliko ro, aksir ba to sila? I-respect nila, di ko magpamisa. Di na ako pa istorya. Pero pag human ako og seminar sa Oasis, pag uli na ako dito sa Surigao, sa Barugo, ang pinakauna yun na akong bibisita, ang amo yung pura paroko. O dito ko nag-start o pag-ampo sa ako mga parents. Palakpakan na to. Dito naalim ang hertz totally. Nga nag-start ang akong kalipay nga way konsensya gabay. Akong pag-decide insakto. Anong insakto? Kay nabilong na ko sa tinukod ni Kristo na simbahan. Palakpakan na to. So kita kay Katoliko naman ta. Ang inyong pagkakatoliko, i-compare sa ako lahi. Kay nag-struggle ko sa akong pagkakatoliko. Kamuha mo. Kay nahimog sa mong Katoliko. Katoliko mo. Pero in terms of appreciation sa pagtuo, makaingon ko nga, kining akong pagkatoliko, bunga man sa akong pagtuon. Bunga man sa akong tinguha. O ako ning gibuhisan sa tuman nakasakit sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Mao nang makaingon ko nga bulahan ang makatoliko na nahimugso sila nga Katoliko ang ilang mga parents, mga Katoliko. Kami nga ma-converted, nahimo ming Katoliko, ni underwent me og mga suffering sa among kinabuhi. Sa pag-struggle namo sa among pag-decide nga mobalhin ang simbahan ni Katoliko. So Katoliko naman ta. Muadto nako sa ikaduhang pangutana. Nganong magpabilin mangyud ta nga Katoliko? Magpabilin tang Katoliko kay mao kini ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Number 1, ikaduha. Mao kini ang simbahan nga adunay assurance of salvation. Pag-ingon ni Kristo nga to kang San Pedro, that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Miingon ang Ginoo. Ato kang Peter. Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ihatag ko kanimo Pedro ang Yahweh. Unsa nga Yahweh? Yahweh sa gingharian sa langit. Asa gihatag ang Yahweh? Kang Pedro. Kanos ang gihatag? Sa dihang gitukod ni Kristo ang iyang simbahan. So meaning, kining simbahan na gitukod sa atong Ginoo, ihatagan niya kini og Yahweh. Karon hatagan ta mo og theology aron laom ang atong reflection anang word nga Yahweh. Simple word na siya. Pero meaningful na sa ato sa Katoliko. Meaningless na sa mga non-Catholics. Nasabda nako ang meaning sa Yahweh sa dihang ni seminar mi sa Manila. Dito sa Siena College, namin 3 days seminar. Gikan mi sa Mindanao. 15 may kabuok kami seminar. Pag-abot namo dito sa Quezon City, Manila, dito may sa dormitory nga mo-accommodate po o 15 katao. So kaming 15 kabuok sa Mindanao na nakasya rami sa isa ka room. Kay double deck man ang room. So, naigo mi sa akomodasyon 15 may kabuok. Ang pangutana mao ni, kaming 15 kabuok, hatagan ba mi o tag isa-isa ka susi? Ha? Hatagan mi dili? Dili. Anong dili? Kay isa ra may pultahan. Meaning, sa among 15, sa among grupo, o sara ang nagkupot sa susi, o salang ang keyholder, kay o sara may pultahan sa among kwarto. Dili mi pwede hatagan o
Nag-usa-usa ka susi. Karon, nagsugod ng seminar. First seminar. Mo end manaw alas 5. So naapay time nga manuroy. Dayon kini mga probinsyano, mga tagaw man kita matagaw ta. Ganahan man ta mo suroy sa Manila. So ang among gihimo, human sa seminar, nanuroy me. Pilti ko namong lingawa. So di man matulog sa Manila dito. Huwag katulog ka na yun, no? 24 hours ka ba itulog? So kami nalingaw may sa pagpanuroy sa Manila. So medyo hapit naman ang 12 midnight. Tapos nakapay seminar magkaugma. Nakadecide may nga panguli may sa among dormitory. Pag-abot namo dito sa among dormitoryo, wala pa man dito nakupot sa susi. Unsa may mahitabo namo? Bisan unsa may kabuutan, bisan unsa kabuutan si Brad Paul, matanggong yun may dito sa pultahan. Magpaabot yun may kanusa mo abot ang nagkupot sa susi. Ihulat yun namo ang nagkupot sa susi. Pag abot niya, mao pa mi nakasulod o nakapahuway sa among kwarto. Nganong ako ning gi-share ninyo in relation sa Matthew 16:19 nga, Peter, I will give you the case of the kingdom of heaven para ma-appreciate nato unsan ang beauty of meaning sa susi. Dayon nga pagkatuog, pagsuod namo sa kwarto, so dayon ko igda. Ug naay gamay nga pagpamalandong, wisdom ni sa Ginoo. Dito ko nakaingon. Importante gyud ang susi. Ugma mo seminar na pud mi. Dayon human ini manuroy na pud mi. Unsa may buhaton nako. Naka-decide ko nga unsa kay maayo, no? O muuban ko sa nakupot sa susi. Amiguho nako ang nakupot sa susi. O mo decide nako nga biyaan nako tong ako makauban nga may susi. Dito na kumukuyo sa nagkupot sa susi. Pangutana, sakto ba ang akong realisasyon? Perting saktuhan, di ba? So again, nanong ako ning gihiskutan? Kay si Pedro nga apostol ang nakadawat og susi sa kingharian sa langit. Dayon kita ang mga minister, asa man dahil tapadong? Gusto mong mato sa kingharian sa langit? O niya, ang inyong uban, og di mo'y nagkupot sa susi. Kung gusto ka nga mangadtog langit, kinahanglan nga amigo nato. Og labing mas importante nga kauban nato ang keyholder. Kay kung walay susi, imposible yun nga makasuod dito. Na imong kotse, wala ang susi, adi nakakadrive sa imong kotse. Kining among kwarto ni Father Rapi, bisan pare pa si Father Rapi. Kung di ko din nga kuhaw ng susi na ko, di siya kasulod sa komodisyon. Importante ning susi. Ang pangutana mo ni, gusto ba mo nga mahalangit? Gusto mo dili? Kinahanglan kita magpabilin sa simbahan nga niya ang keyholder. Aron nga masiguro nato ang pagpakasuod sa harian sa langit. Kay nganong importante? Tungod kang Ginoo wala gyud manugo kang San Pedro. Wala mo ingon ang Ginoo kang San Pedro, Pedro, padoble kiti ang susi. Ang susi Wala mo ingon ang Ginoo, Pedro, padoble kiti ang susi, hatagi Pedro, si Charles T. C. Russell. Nag-ingon wala? Wala. Wala o sa Panginoon nag-ingon, Pedro, padoble kiti ang susi, hatagi si Felix Manalo. Aron ang iyang mga membro makasuod sa langit. Nag-ingon wala? Wala. Nag-ingon bang Ginoo kang San Pedro, Pedro, padoble kiti ang susi, hatagi si Kibuloy?
Aron nga si Kibuloy ang iya mga sumusunod, makasuod sa langit. Nakingon wala. Wala. Maunang diha ni ana mga ponduka, dili kita makasiguro og assurance of salvation. Kayang ilang mga pundok wala makadawat og duplicate sa susi kagihatag sa Ginoo ngadto kang San Pedro. Ang pangutana mao ni, asa man ang susi gihatag? Gihatag kang San Pedro anaa sa simbahan kagitukod sa atong Ginoong Kristo. Palakpakan atong Ginoo. Og ako nang ihatag ang susi kang Padre Rapi. Ako nang itugyan ang susi. Wa ni duplicate, mo nang original na susi. O karon makapahuway na gyud si Padre sa pagpahuway dito sa iyang room. Palakpakan atong Ginoo. Mao na siya. So, nasabtan ba? Na importante gyud ang simbahan nagitukod sa Ginoo para ta mahalangit. Kay nga noon sa simbahan na hinatagan ni og susi sa harian sa langit. So sa atong buhaton, magpabilin ta ining simbahana kay ni adinhi gibilin ang susi, ang kahulugan, ang garantiya sa pagpakahalangit sa ato makalang. Palakpakan ang Ginoo. Ang atong i-resolve mao ni ining atong simbahan unsa may atong prueba nga kauban nato San Pedro ang nagkupot sa susi. Samtang nangaon mo pag hunahuna pod mo. Kaya ako din dili ko pwedeng mukaon. Unsa man ang pamatuod nga kauban nato sa St. Peter. First po. Ang mga sumusunod ni Pedro sa atin habang kamiyaw. Ako makaigsuonan, nahibalo ko asa gilubong ang akong amahan o inahan. Nahibalo ko asa gilubong ang akong mga igsuon. Nahibalo ko asa gilubong ang akong maparente. Nahibalo gani ko asa gilubong ang lolo. O tanan ako ngano man Brad Paul. O tanan ako ba? Nganong nahibalo ko? Kay ako man silang kauban. Sakto dili. Sakto. Tungod kay kauban ako sila sa kauban ako isip, kauban sa pamilya, nahibalo ko asa gilubong ang akong mga kauban. Karon, hatagan nato problema ang mga dili Katoliko. Kung kauban mo ni San Pedro, asa gilubong kay San Pedro. Dili sa ubang tinuhan ba? Kay ikinahanglan man kaha ng nagkupot sa susi atong kauban. Di ba? O man tigil sa kinahanglan nga nagkupot sa susi atong kauban. Karon kini mga laing relihiyon, kon moingon mo ka kauban mo ni San Pedro, asa man gilubong ni San Pedro, kay kauban man ka mo. Dili sila katubag. Nga naman, di man sila kauban. Ang makatubag na ng pangutanaha, ang kauban na ni San Pedro. Karon Brad Paul, kung kauban to San Pedro, nahibalo ba ta sa gilubong? Ang tubag nahibalo ta. Asa gilubong? Naa sa St. Peter's Square Basilica, naa sa ilalom sa lamisa, din magmisa ang Santo Papa. Ang pundasyon ni ana, mao ang buko ni San Pedro. Nganong nahibalo ta? Kay kauban nato kay San Pedro nga nagkupot sa susi. Palakpakan nato Ginoo. Kining akong pitaka niya dinhi ang picture sa akong asawa. Niya po dinhi ang picture sa akong mga anak. Ang pangutana mao ni, nganong kining akong pitaka ang gibutang nako nga picture man sa akong asawa. Ha? Balikon ko. Nganong kining akong pitaka ang akong ginaladala nga larawan man sa akong asawa. Alangan.
Ang asawa dahil sa usilingan, ako ibutang din Dako ng away. Kung ang larawan sa imong silingan, ang imong ibutang sa imong pitaka. Ang imong ibutang yun sa imong pitaka, ang larawan sa imong asawa o mga anak, kay kauban na nimo isip pamilya. Sakto ko dili. Ang pangutana, nganong naaman tay larawan sa mga santos? Kay kauban nato kining mga santosa. Nganong naaman tay larawan sa mahal nga Birhen nga Maria? Kay kauban nato ang nanay sa atong manluluwas. Nganong natay larawan sa mga apostoles? Kay kauban nato ang mga apostoles. Nganong natay larawan ni San Pedro? Kay kauban nato ni San Pedro. Supposed to be ang imong bitbiton nga larawan kana yung larawan sa imong kauban ug makasabot ni ini si konsehal. Di ba nato may agi eleksyon ang inyong mayor? Dunay tarpaulin? Nang larawan sa mayor, nang larawan sa vice mayor, o sa iyang makonsehales, lakip ng imong larawan, bro? O sa imong kontrapartido, tuwa sa bitong larawan sa mayor, tuwa sa imong vice, tuwa po ng iyang line-up ng makonsehal? Pwede ba di ay na ang larawan din ni mong partido, iya pong kuhaon na larawan din sa iyang kontrapartido, o ibutang din na sa iyang tarpaulin? Dili pwede, kontrapartido sila. Unsay pwede pasabot niini, kung iglesia ka ni Kristo, dili pwede nga magbutang-butang ka og larawan ni Kibuloy. Kay kontrapartido iglesia ni Kristo og ang Kibuloy. Ang dadon sa iglesia ni Kristo nga ilang larawan gyud sa mga manalo. Maura po kung membro ka ni Kibuloy, ang imo pong dadon nga larawan, mga larawan po ni Kibuloy. Dadon nimo ang larawan sa imong makauban. Pangutana, nganong ang laing tinuhan wala may larawan sa mga apostoles? Kay dili sila kauban sa mga apostoles. Nganong ang mga laing tinuhan wala may larawan sa mahal nga Birhen nga Maria? Kay dili nila kauban ang inahan sa manluluwas. Nganong ang mga laing tinuhan wala may larawan sa Ginoo? Kay dili sila kauban sa Ginoo. Ang Ginoo miuban nga simbahan nga iyang tinukod mao nang naa tay larawan sa Ginoo. Kay kining Ginoo nga namatay dito sa cross mao ang atong magtutukod mong kauban sa atong simbahan. Palakpakan. Mao nang naa tay larawan ni Mama Mary, kay kauban nato ang nanay sa atong manunubos o magtutukod. Anong naa tay larawan sa mga apostoles, kay kauban nato ang apostoles. Anong naa tay larawan ni San Pedro, kay kauban nato ni San Pedro. Palakpakan nato Ginoo. Sunia ka nato si kinsa? Si Saint Peter. Unsa may ila? Ang ila Saint Peter Insurance Plan. Magpili ta ini. Unsa may ato? Ang kalawasan o ang kaluwasan? Kung ang ato ang kalawasan ra, okay ra ang Saint Peter Insurance Plan. Para na sa lawas natong patay nga natay lugon. Pero kung ang kaluwasan ang hisgutan, kinahanglan ania kita sa simbahan kansang susi gibilin diha sa pagpangama ni San Pedro nga mao ang nagkupot sa susi sa harian sa langit o kana nga apostol nga nagkupot sa susi kauban sa atong simbahan. Palakpakan nato. Nganong magpabili na simbahang Katoliko? Kay maone ang gitukod ni Kristo, maone ang adunay kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Palakpakan na Ginoo. So unsa may atong buhaton? Unsa atong buhaton? Wala na tay problema sa pagkatinuod sa atong relihiyon. Ngano man kay tinuod na gyud ni. Unsa may atong problema? Unsay atong problema? Kay atong dugangan. Unsay problema nato sa Katoliko? Wala natay problema sa pagkatinuod sa atong simbahan. Ang pangutana, kung wala natay problema sa pagkatinuod sa atong simbahan, unsa may atong problema? Ang tubag, ang atong problema mao ni
ni anata sa tinuod apan wala ta maninood. Mauni ang dako nato nga problema. Unsay problema nato? Although ni anata sa tinuod apan ang problema mao kaya uban wa yun maninood. Unsay angay natong buhaton? Kay ni amanta sa tinuod kinahanglan gyud kang maninood. Ug mauni ang atong pangayuon sa Ginoo. Karon nga ni ata ni ining maong retreat nga Lord tabangi ko Lord nga sukad karon mga lagad ko nimo nga tinuod kay ni aman ako nabilong sa tinuod nimong undog nga gitugon. Palakpakan nato. Kung ang Katoliko adunay problema, ang mga dili Katoliko usab na ay problema. Unsang problema sa mga dili Katoliko? Ang ilang pinakaunang problema mao kini nga ang ilang relihiyon dili tinuod. Mauna ang pinakadako nga problema. Unsa ilang problema? Ang ilang relihiyon kung tinuohan dili tinuod. Kay dili man tinuod ang ilang relihiyon, unsa may ilang gihimo, naninuod sila. Sa Katoliko pa siya, palahubog siya. Sa bungero, perting daghanang mga manok na iyang gipamuhi. Di vitamins pa. Ang iyang mga manok pang sabong di vitamins na apay pang purga sa manok nga gimitok. Pero wa gyud kapalit sa iyang anak nga gimitok. Nakapalit og pamurga sa manok nga gimitok, pero ang iyang anak nga bitokon wa niya palite. Buntag ka sayo dito sa manok maghimas-himas. Usahay ang asawa manilos na sa manok, nga maayo pa ang manok ihimas-himas, pero sa gabi wa gyud himas-himasi. Gisilusan ang manok nga gamay ra kutok. Grabe siya kabisyuso natong Katoliko ba? Apan sadang may balhin na sa born again, nagtestimony na nga ako kani adto palahubog ko. Gawas na palahubog ko, hingulat ako sa akong asawa. Kulatahon dunya yung asawa. Gikan muuli dito sa trabaho, hubog pag-abot sa balay, kulatahon ng asawa, di lang kay kulatahon, itambog pa sa bintana. Maunang niabot ang panahon nga ang asawa may sumbong sa barangay captain. Iyang gipablater katong Katoliko sa wapababun agin niya. Isumbong dito sa barangay captain na kap, kining akong bana ako ni ipablater. Niingon na kapitan, ngano ba? 6 anyos na may kap nag-ipon, wag yun siya kausapan. Kada uli, hika sa trabaho, hubog. Okay lang unta, kung mahubog, kung matulog. Apan ako man ang iyang pahimungtan, kulatahon man kuniyakap. O dili siya matagpaw, humagkulata, itambog pa ko sa bintana. Di mingon ng kapitan, nanong karon pa man ka, misumbong nako din sa barangay hall, na 10 anyos naman di ay kang gidagmalan sa imong bana. Nitubag ang asawa kap, nanong karon lang ko misumbong nimo kap, nga 10 years naman ning gihimo sa akong bana. Kay kaniadto kap, ang among balay, usa pa man kaandana. Karon kap, kay ang among balay, ni asinso naman, may tulo naman, may kaandana dito, may sa tap nagpuyo. Karon kung di ko musumbong nimo, kada hubog, itambog mo ko sa bintana. Mao nang kap, palihog, tabangi ko. Sumuon na ang kinabuhi sa Katoliko nga palahubog. Mao nang dito sa barangay hall nagbayloay sila og mga katarungan, niingon ang asawa, dong nganong imo man kong kulatahon nga di man ni mao ang imong eksplikasyon kanako ni atong nanguyab ka. Nakadumdum ka dong ni atong imo kong ipanguyab. Di ba imo man mo gibalakan? Ug ang imong balak mao kini kapitan ang balak sa akong asawa nga nagbana nga nabihag ko. Kay miingon man ni siya ka. Nakabuton ko niya mabituon sa langit.
Dayon iyang ihalad din sa akong atubangan. Nabihag ko kap, sa iyo nang ka mga bituon, iyang pagaputon. O na tinuod yun kap, ang iyang balak-balak kani kanako. Kay sa matag igo, sa iyang makinumo, hindi sa akong mata, mang bituon yun kap. Mamituon yun. So, sa may ihimo sa kapitan. Kaya ang kapitan, pastor man sa Bornagin, niingon ang kapitan na ay solusyon ini. Motambong mo sa among worship karong Domingo. Mao ni ang silot nimo ha. Ikaw bana tambong ka sa worship meeting namo karong Domingo. So dito sa worship meeting, hallelujah, praise the Lord, nag-preach parang may kapitan ng pastor o kabaguhan sa kinabuhi, natandog ang kasing-kasing sa Katoliko nga liminister nga palahubog. Onsay nahitabo, naka-decide siya nga mag-usap na siya sa iyang kinabuhi, maninuod na yun siya. Nahimo siyang born again o sa kadomingo ni Ana, nag-testimony na siya sa iyang kinabuhi. Na ako kaniadto Katoliko ko, liminister ko, magluhod-luhod ko sa imburnal. Pero praise the Lord, sa kaluoy sa Ginoo siyang gugma, giusap niya akong kinabuhi, nabag-una ang akong kinabuhi, nahimo na ko karon nga usa ka tinuod na amahan sa akong pamilya. Praise the Lord, hallelujah, palakpakan natong Ginoo, palakpak po. Born again na mo. Ang pangutan na mo ni, naabay tinuod na kinabuhi dito? Naa. Ang mga laing tinuuhan na ningkamot nga magkinabuhi nga tinuod. Kasaksi pa ko ni hubatuganan ta mo. Dili may manigarilyo. Bawal sa mo sigarilyo ha. Dili may mutanaw og boxing og wrestling. Kay bayot pang violin din na. Dili may mang disco. So never na sa kinabuhi nga nagapil-apil ko anak. Ang among kinabuhi, tinuod na kinabuhi. Tinuod yun. Pero unsa may kulang, na anak ko sa tinuod na kinabuhi, apan wag makuha tinuod na relihiyon. So wag na ko'y problema sa pagkatinuod sa akong kinabuhi. Tinuod naman ito nga mo. Ang kulang lang yun nako, ang tinuod na relihiyon na ito ko ni Kristo. So kanusa na fulfilled ang akong pagka-Kristyanos. Sa dihang gibitbit nako ang akong maayong kinabuhi sa dang mibalhin ko simbahan ng Katoliko, maayo na akong kinabuhi, tinuod na. Plus tinuod pa ang relihiyon nga akong dadangpan. Dili ba kompleto o tinuod na ng pagpagalagad sa Ginoo? Palakpakan na sa Ginoo. So unsay problema sa laing tinuhan? Ang ilang problema kay wala sila sa tinuod. Naninood sila, apan ang problema wa sa tinuod. Unsay solusyon? Kinahanglan silang mamalik sa tinuod o dad-on nila ang ilang bag-ong tinuod na kinabuhi. Kitang Katoliko po nga naa sa tinuod, maninood po. Nagkasapot na ba ta? O karong hapon na magpinirmahay tao ba ni Father? So I hope no kining atong Lenten retreat nato no? Nga ang atong kakulangan sa atong kinabuhi as Catholic. Ato akseptahon nga naay something kakulangan na. Ang usa niya na nakulangan ta sa pagbuyo sa tinuod na kinabuhi. O ato na iampo kanunay sa Ginoo. The Lord, dili na ko Lord mobiya sa simbahan nga imong tinukod, magpabilin ko din ni Lord. Nunit nga mag-usap og relihiyon ha, kitang Katoliko, nunit na sa ato. Ang usbon lang nato ang atong kinabuhi. Magpabilin ta nga maninood, mga lagad, isip tinuod yun na lagad sa Ginoo. Ug hangtod kanos ana mahuman, hangtod na sa katapusan kapag pitik sa ato kasing-kasing. Mauna ang akong gihimo nga panahal sa Ginoo during my baptism. Diyon ko nga Lord, salamat Lord na imo kong gidala sa imong simbahan. Ug Lord, tabangi ko Lord nga magpabilin kong matinud-anon nga mga lagad sa imong simbahan hangtod sa katapusan
nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Kinahanglan mahimo kang mga kiyot. Unsa may meaning sa kiyot? Letter C, Catholic. Letter U, Ansel. Letter T, Da. Letter E, N. Catholic, kiyot, men, Catholic, Ansel, the N. Nunid na nga mamiya ta, magpabilin lang ta dinhi hangtod sa katapusan. Kay kung dili ta magpabilin dinhi hangtod sa katapusan, dili na mo kiyot. Mahimo na mamunsa. Mahimo na mo mga akyot. Pero kadtong mga magpabilin, unsa to sila? Kiyot, palakpakan ang akyot. So napatay gamay nga oras alang sa atong open forum. So mudawat ko mapangutana, maklarifikasyon, moenta alas 4:30 o kumanaine mo dito ta dito sa bye-bye para mga ligo o sa ato panihapon. Kunya gabi. Sayo naman bro. Do not step on the ground of the devil. Ayaw pag-adto sa mga lugar nga posible nga matintal ka, ayaw pag-adto sa lugar nga posible ka makasala o pananglitan, maka-adto ka dito sa kasagbutan nga try-6 run in order to win. Dili kay run panulong niya, run palayo niya. Di ba sa babali ba? So nanay pangutana, ikaw ginamuhawa dagan kay dili tanan nga bidagan talawan, dili tanan bidagan pildido, daghan ang bidagan nga nagmadaugon. Insamanta nga motindog diha sa okasyon sa pagpakasala nga dunay possibility nga kita mapukan, pero di ka mapukan, layo sa imong gibarugan aron ikaw magmadaugon. Mo nagihimo ni Jose nga anak ni sa to, ako midagan siya palayo sa tentasyon ug siya nagmadaugon. So oras na sa pagpangutana, dili kay pungot tana. Pangutana, dili kay pungot tana. Dire bro. Dire bro, bro. Para makita ka sa kamera. Kung kayong pumunta na sa ganihaba ng kaulib nga ako nga, ningon ka nga, hindi ka matay sa tao, mudito ang kuhan ka ng kibali paghukom, pagkamatay nimo. Sa atong credo, na po yung kuhan, bati nga mingon ng pinong nga muhukom siya pag balik niya sa mga buhig maminatay. Kung sa may kuhan ni Brad Paul, kintang, maghukom po si Kristo ni Brad niya, pagkamatay ito, hukman po tada doon sa may, marunong nalipong ako. Okay, salamat kaayo og nindot gyud to kaayo nga pangutana kay makaproceed ta na og clarification. Ang giingon sa Hebrew 9:27 nga man is appointed to die and after death is judgment. Mahitabo na panahon sa kamatayon nga gitawag nga separasyon. Sa dihang kita mamatay, magbulag ang atong lawas o kalag. Ang atong lawas mo pauli sa pagkaabog kung asa siya gikan. Genesis Kapitulo 3 versikulo 19. Asang padulong ang kalag? Ang spiritual soul. Ecclesiastes 12:7, mo balik ang lawas ngadto sa yuta apan ang iyang espiritu mo balik ngadto sa Dios. Mo nang spiritual soul. Mao to ang moatubang sa gitawag nga individual judgment. So naay individual and particular judgment. Pero maingon man si Brad, naaman sa credo Brad Paul, nga si Kristo mo balik aron sa paghukom sa mga buhig minatay. Mao nang mahitabo bro. Pagbalik ni Kristo, ang tawag na is general judgment. Mag-unite na ang imong soul ug ang imong body. Mag-unite na. Naanay imong bag-ong mahimayaong lawas o mahiusa ni atong imong kalag. Ang pangutana, nganong importante ba man nga maghiusa ang lawas o kalag? Mo nang tubag. Nganong nahalangit man ka? Nganong nga ang imong kalag nahalangit man? For example, nganong ni amanta karon dinhi sa retreat?
Eh gusto kang mahalangit. Kinsa may nianhi sa retreat. Di bang imong lawas o kalag? Dili man pwede nga ang akong kalag mo ato dito. Ibili ni mo imong lawas sa Kisaraw. Napatay na ka. Kaya nagsiparit ng body and soul. Nahalangit ang imong kalag. Gumikan kay ang mianhi din nga presente ang imong lawas. Duyog sa imong kalag. Unya, panahon sa reward. Ang kalag na dahil nimo ang pagkatagamtamon sa kante. Ang imong lawas nga mao ang mianhi dili patagamtamon sa kalipay. Kay duhaman ang hinungdan, ang lawas man og kalag, ang nagduyog, paingon sa pagpangalagad, nga mao'y nakapahlangit, ang purpose sa imong body, nga ang soul ra ang patagamtamon sa reward. Ang Ginoo per, body and soul man, ang hinungdan sa pagpaghalagit, body and soul pod, ang pagatagamtamon sa kalipay sa langit. Katong na impierno, nganong na impierno man ang tao, na impierno ang usa ka tao, kay siya minyo, iya man, hilabtan ang iyang silingan, iya mang gihimo nga kabit. Ang pangutana, kinsa may nag-uban dito sa hotel? Kinsay nga ato sa hotel? Pwede di ay nga imong silingan. Lab, mag-motel taon niya. Ang kalag na uban ako, ibili na akong lawas sa balay. Para di magkuhan na akong asawa, para magnara akong lawas ba? Pwede di na. Pwede ba di ay mag-date mo sa imong kabit? Ang imong paubano ng imong kalag? Dili. Ang pagpakasala gibuhat sa lawas o kalag. Unya sa pagsilot ang kalagray gisilutan. Ang lawas o iapil. Para lawas o kalag man ang nagduyog sa pagpakasa, pagbalik ni Kristo, ang kalag na tuwa sa impierno i-unite ang iyang body. So itambok pagbalik sa impierno, lawas na o kalag. Mo nang dili ko ta pwede na gud maghiko ko kay kalag na bitaw na tambok sa impierno, dili. Mo bitaw nag-ingon ang Bible nang imong ngipon mangagot sa impierno. Sa to ba moabot gyud ang panahon nga ang pagsilot sa impierno lawas o kalag. Kay ang kalag wa man ang ngipon. Isa man ang ngipon, sa pagag na mo ba isa lang ngipon. Ang lawas man ang ngipon. Miingon man ang Bible nga, magkagot ang ilang mga ngipon. So sa ato pa, ang dito sa eternal punishment, body and soul, magkagot ka dito, hangtod sa kanturan, ang ulod, mukutkot sa imong lawas, na dili yun mamatay sa kainit sa kayo. Nganong nahitabo ng anak, sa katarungan, nga ang nagbuhat sa sala, lawas o kalag. Pero sa kamatayon, ang kalagray na silutan. Pagbalik ni Kristo, duha na ang silutan, ang lawas o kalag, and sila man ang hinungdan, nagihimo ang sala. Maura po na itong halangit. Kaya nakapahalangit ni mong imong lawas, ni man ang imong kalag na gusto unta ko musimba. O sa may mahimo sa imong kalag, kundi lang imong lawas mo lakaw, pwede na ina, musimba ra akong kalag. Musimba rin kalag na rin. Di man pwede. Ang pag-desire sa imong soul na musimba, mauban ka ng imong lawas. Kaya mauban nang makita nga, kung sa makina, mauban yan, muanhin din eh. Sa ito pa, sa dihang nahalangit na ka, ang gibili na himo na imong lawas, kaya naman nakapanglit sa imong kalag, unfair na sa imong body. Mo nang tagaan ka o glorified body. Nga di lang kaya ang imong soul ang mo ambit sa kalipay sa langit, ang imo kung bagong mahimayaong lawas, maupod ang patagamtamon sa Ginoo sa langit. Kay naluwas man ka, nahalangit man ka, body and soul, patagamtamon po ang body and soul sa kalipay. Mo na ang testament. Katong individual, mo na ito mahitabo sa separasyon. Ang immortal and soul reserve nito. Kaya magpaabot pa ta sa general, nga naan na tayo body and soul. Mo na ang tubag. Ganyan ba kanong napaman po ito pagbalik. Kaya lahit na po mahitabo dito. Mo na ito ang final yun. Na body and soul na completeness na ba? Ang mahitabo na ito. So okay na. Murag naliwanagan na ka o nalibog na hinoon ka. O na kay Padre. Share Padre. Kaya kaya tabangan ito ni Padre. Pinangga kita ni Padre. Dede, parang kita ka. Boleh ka. Mayong hapon, once again, no?
kining na ay pangutana, clarify ni si Brad Paul regarding sa kanus amang yun, di ba? Paghimo ang tao composed of body and soul. O niya, matawag ba na nga inig anak na ang body and soul or dito pa yun sa tiyan sa iyang inahan na ang body and soul with the sperm and egg unites during the time ana pag yun ang lawas o kalag during the time or after na nanganak ang babae na ang lawas o kalag. Ingon lang, ingon mo Itagaan po ni Padre o lisod kayo nga pangutana. Ingon ka mo tabang. So kanos aman daw nga nakabaton o kalag ang tao during sa pag-unite sa cell ang pagsugod sa kinabuhi o diha na sa paggawas dito sa taguangkan sa iyang inahan diha na ang kalag. Sa akong nahibawan ini, sa akong pagbasa sa mga libro sa atong simbahan, di man hinuon na ingon nga dogma, pero part sa iyang teaching. During sa pag-unite, sa pagbuo sa kinabuhi, ang Ginoo nagbutang na pod og kalag diha sa pagsugod sa kinabuhi. So meaning, paggawas sa bata, sa taguangkan, body and soul na siya. Kay tao naman siya. Kay ang tao na to, di man pareha ni Bacalares. Kay pareha ni Bacalares, ang tao, ang bata, dili man daw tao. Mahimo daw nga tao ang tao kung hamtong na ang tao. Sa ato pa, para niya, niya sa tiyan nga 9 kabulan, dili pa na siya tao. Pero sa ato, tao naman na to. Dito pa lang sa unang gutlo na nag-unite, na ikinabuhi siya, ang pagtanaw sa mga tao naman na siya. Kung tao na siya, sukad na nagsugod ang kinabuhi, na anay heartbeat, pitik na, bininaan ang kinabuhi, kitang Katoliko, ang atong pagtanaw na tao na siya, o di na pwede siyang i-abort. Eh kung mo-abortaan na, nakapatay na tao. So unsang tao, lawas o kalag, kanos asa na himong tao, sa dihang naa siya kinabuhi, isip tao. So sakto ba rin? Nga diha siya nakabaton na naanay kalag, sa dihang nagsugod ang kinabuhi, isip tao. Sakto rin. O pwede mo ganun mo, lapay mo. Siya rin po ba sa iyo mo kinaan man rin. Sige rin. Sa among studio, body and soul, it is already there during the time nga nanay kinabuhi bisan pagtua pa sa sulod sa tiyan sa iyang inahan, taguangkan. Niya, inig katao niya, dili sa ingon nga, ana na ang soul, kundi from the start of the conception, there is already the body and soul. No? Kay kanang lawas o kalag, ko giskutan na siya sa mga katubang studio of philosophy, sila si Socrates, Plato, Aristotle. Naghisgutan na sila og body and soul, no? Lawas og kalag. So, mo apasumpay lang ko sa kang Brother Paul tungod kay the time nga doon na may individual judgment. Kaning individual judgment mo na the time of our death. Then mo nang individual or particular judgment. Pero kung general katunang judgment na yun nga, ma-unite na ang body o ang soul, mubalik man si Kristo naman sa I believe in God, no? Sa atong credo, maghukom sa mabuhi ug sa mga minatay. Sa pagbalik sa Ginoo, katong lawas nato nga nadugta, mao bitaw nga gibawal ang kana bitawng nag-cremation. Pero karon ang Catholic Church gi-allow ang optional ang cremation. Then gibawal gyud nga ang mga katong gi-cremate nga mga ashes kay ang uban nga gihimo napo kanag. So ang katong mga ashes gidivide, nagbutang sila og kanang pegs kana bitong lakit diha sa ilang kuan
ipangbutang mga ashes, ibahin-bahin nila, that is already considered as desecration sa sacred ashes. So, during the time of general judgment na, kana na yung paghukom na yun sa Ginoo, nga mo unite na ang body ug ang soul, kining na ay katong mga lawas na ito na sementeryo, mubalik to sa pagka-body ug mag-unite na sa kalag. Ug mao tong ingon ni Brad Paul, kung tuwa ka sa impyerno, wala namang gyud kaluwasan sa impyerno. Mag-unite gihapon pero ibalik kang tambog sa impyerno. So sa atong tinuuhan namang gyud purgatory, heaven and hell. Pag-iskutaan na eschatological na nato sa umaabot nga mga panahon, mao na ang hukom. Another nga akong ikuan nga issue, it is all about the other religions nga walay dili sila motuo para nila ang patay nga lawas is already wala sila pagkatay mabitaw nga kita mga Catholic advantage nato kay ato mangampuan ang mga nangamatay nga katong lawas nga patay para nato is considered as sacred, sagrado kaayo mabitaw atong ilubong ipahimutan gyud natong maayo di sementeryo. Ang uban kay mura na malag iro nga namatay na biyaan, wa lang, no? Laing tinuhan, wala na sila pangatsi, wala na sila tanan, basta kay ila, ilubong na wa na, ato, maghandong pa ta, mag-ampo pa ta, na pa'y 40 days, na pa'y hubkas, na pa'y second anniversary, third, fourth, ano ba? Atong ihandong ang mga nangamatay. So, diya sa atong pagtuo, nga we have to pray our dead, because for those who are really dead, they cannot pray for themselves. Katong mga nangamatay, ang ilang kalag nagagadugid sa atong mga pag-ampo advantageous nato nga mga buhi kay maka-ampo ta sa atong kagalingon, maka-ampo ta sa uban, maka-ampo ta sa atong mga minas kinabing nangamatay nga we could really pray through the intercession sa mga saints, mga Mary, mga angels o mga santos. Mao nga katong mga nangamatay nga sa laing tinuuan, ambot lang wala gyud sila kuan dili nila considered nga sacred ang mga katong mga nangamatay nga. Para nato, body and soul, yes, mabulag na siya. Separation of body and soul, ang lawas, madugka, magpabilin sa yuta, uguni ang kalag, mao'y hukman sa Ginoo. So, maulang na. Salamat. Palakpakan si Pater. So, salamat din sa imong pag-share po sa imong natunaan sa ato nga simbahan, no? So, hisko to gamay atong natas na ako about ang Bacalares ba? Si Bacalares, narambol niya ang nature of stages of human. Ang tao, masuso, bata, hamtong tigulang. So, mo na stages. Ang iyang nature, tao. So, ang ilang manggod, kanus amahimong tao kung mature na ang tao. So, bata, masuso, dili tao. So, ang buton sa ang nature para nila sa bata o sa masuso. Hindi may consider na tao. So, mura, lahi ang ilang pa din, no? Lahi ilang pagsabot sa tao, no? So, na pa may pangutana. Kamu nga mga tao. Kaya may tao din, kaya tao, tatanda ko matay bata din. Tao. Kaya kaya, hapit ang oras, oh? Alas 4:10 na. So, ang saman rin. Siguro sila pangutana rin. Oh, ito na ikon. Daghang salamat, Father Rafi. Brother Paul, ang akong pakutana, ingon ka ganina nga ang tao, pag maluwas na doon na iyang glorified body, nga mo iipon na ang soul o ang body. Kunya, nako'y nabasahan nga nagingon nga ang glorified body can penetrate an object like a sunbeam. Sa ito pa, ang glorified body, parihan na unya sa lawas ni Kristo katong iyang nga resurrected body. Sakto ka bro, kay naigitawag nga subtilitas mo na sa Latin. No barrier of space. Sa Juan 20:26, sa dihang ang mga apostles na nanirado dito sa tinakpang lawak, nahibulong sila. Nga may kalitman o appeared ang Ginoo, bitungha silang kaliwala, ako tanaasa man may agi. Kaya ka ng glorified body, pwede nagmulusot sa kasa.
mo nang makagarantiya ta nga si Mama Mary birhen sa wala pa manamkon, birhen sa dihang nanamkon, o birhen human sa pagpanganak. Tungod man na kay ang iyang gimabdos Dios. Kay nganong ang mahal nga birhen nagmabdos nga nagpabiling birhen? Gawa man to moagi og sexual intercourse. Kay ang Ginoo nga iyang gimabdos lahi sa anak sa atong asawa. Diyos man ang iyang gimabdos. Sumo na nga naa sa gahom human sa iyang pagkabanhaw nga pwede sang mulutot sa asa. I-connect nako sa perpetual virginity nga moingon uban ngano man nga moingon mong dinabirhin nga nanganak man to. Asa dito ni agi? Nakalimot man sila nga ang paganak sa malabirhin Dios. O si Kristo man ang gitawag nga unsa kahayag sa kalibutan. Ingon ang Ginoo, I am the light of the world. Na may flashlight? Na may flashlight? Cellphone. Awan yung flashlight. Awan ya, flashlight. Kini imbento ni sa tao. Pero tanawan ninyo ang flashlight. Ako i-on ha. I-off. So ang flashlight, akong i-on. Pag on, mikawas ang kahayag. Ang pangutana, nabuak ba ang samin? Wala. So kung pwedeng mugawas ang kahayag, gadi mabuak ang samin, pwede sa si Kristo ang tinuod na kahayag, mugawas sa taguangkan sa mahal ka birhen, nga dili mabuak ang salamin sa pagkabirhen ni Mama Mary. So sakto tong imong giingon, nga naa siya gahom nga mulusot bisag asa. Tungod na kay siya Dios. Ug labi na ni atong nahimo siyang mahimayaon ang iyang lawas. Isip Dios kay mulusot na gyud bisan may pangang. So man, bro, naglibog na ka o nakasabot. Okay ra. So sakto to nga naa siya gahom nga ingon ana og sa dihang kita napon ang kini makabato ng mahimayaong lawas, bisa asa na po tamulusot. Kay ingon man ang unang Juan 3:2, sa dihang kita mahisama na niya, makabato na usab kita sa himaya nga sama kaniya. So doon sa itong iyang lawas, mora po ang mahitabo nato. Ang dili mahitabo nato nga mahisama ta niya, nga mahisama ta nga Dios. Kay tulo ra gyud na ka personas ang usa ka Dios. Pero ang tanan pwede tang makaambit. Kanang maghuna-huna pa lang ka nga Japan, muto na ka sa Japan na yun. Wala na barrier. Ang imong mabitaw mga anghel, layo makay ng langit to pag adto kang ina sa Ginoo nga adto ang babae nga mong gimitiman ang ina San Gabriel. Pagkuan naka adto na dayon. Si Ismael mihilak. Mihilak ang bata ba? Nakaduog ang anghel sa langit. Dito dayon paganha sa kang Ismael, anak ni Agar. So may kung ang langit, piting layo kung sa diha kusog ng anghel mo kung ano mo dupat. Tungod na sa gahom, sa pagkamahimayaon nila as spirit being. O someday, maingon po ni anak ang atong mahimayaong lawas. Di ba musugot? Musugot kita. Kaya mo nang hitabo na to. So, nanay pautan, awa na. Kaya matuog na ta. Nanay lang. Kuan ba? Pastor, nalibog lang dyan ko sa ahong kuan ba? Sa inyong eksplikasyon nga pananglitan ang lawas ng rape. Human, gisilutan ang kalag. Kalag na may gisilutan, nga nung dili man i-appeal ang lawas, pananglitan mga jita, kanang nay namatay. Nga nung kalag na may sampiton, dili man ang appeal ang lawas. Karon na ingong ka nga general judgment
buhion ang kalag, panaog, iuban sa lawas, o desisyonan sa Ginoo, o unsay desisyon nila, o iba't tambok ba sa impyerno. Sa pagbalik sa pagtambok sa impyerno, nganong iuban man ang lawas. Moto ang tubag kaysa paghimo nimo sa sala, lawas o kalagman. O lagi nganong kalag na may kanang naipatay diha mga jita. Katong pagkamatay to. Katong individual, kalag pa to. Pero pag general, mag-unite naman ang body and soul. So sila nang duha ang pagkatangamtamon sa silot kay sila mang duha for the first place amihimo ana body and soul man para justice body and soul ko na mudawat sa punishment. Pero mga GI lagi ta kanang naipatay, na mga GI, moingon naman ang kalag ni Tulano, di man niya apil ang lawas sa pagsampit. Namaw man tayo nakapatay. Mga jita, ang kalag atong isgutan, atong iyampo, tungod kay particular judgment pa man na. Ang final judgment, wala pa. O pa may tabo, o pa man ako sa Kristo, o hukom sa mga... Karong panahon na wala pa mo. Ang katong ampuon nato, ang atong iampo, ang atong individual or particular judgment. Unya, katong mo unite na pagbalik sa mahimayaon na kuan, panahon na sa general final judgment. Niya, kana, wala pa mahitabo. Wala pa mahitabo. Wala pa mo balik si Kristo ang paghukom sa mga paghukom sa mga minatay sa last judgment. Wala pa. So, kano sa mahitabo? Wala kasayod when. Wala kasayod when. Mo nga ang atong iampo, ang kalag, during sa pag-ampo nato, panahon sa atong nobina, sa mga namatay, nobina, ang individual judgment, ang iyang kalag, nga maoy ni atubang sa Ginoo. Nga nangaliyupot nga luwason siya sa iyang mga sala o hatagan o kahingpitan o kangayan. Sumala sa iyang buhat, dautan ba o maayo. So, mo na ha, wala pa mahitabo. Hantod ron ang general judgment. Mo na atong ipaabot kung mo na ang saysay diha sa atong Apostles' Creed.